appreciation for true gospel partnership. Tatlo lamang ka mga bersikulo ang atong pagabasahon sa siningaga. May I request you to stand as we read Philippians chapter 4, 14, 15, and 16. Philippians 4, 14, 15, and 16. Let's read the verses together. Ready? Begin. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. May the blessings of the Lord be upon the reading of His Word. Remain standing as we come to the Lord in prayer. Let's pray. Salamat sa imo pulong nga may namon nga langit nun. Salamat sa malang Espiritu nga makatuytoy, kag magagiya, kag makatudlo sa amon sa imo kamatuoran. Salamat sa kay Kristo Jesus nga among sentro sang amon pagkabuhi, sang amon tagipusoon, sa amon panghuna-una, hindi lamang karon, hindi lamang sa sining adlaw, kundi dapat sa matag adlaw nga tanan sa amon pagkabuhi, tubtob siya magakariliwan. Kabay pa nga sa sining pagpamalandong namon, mahimaya ikaw, mapadunggan ikaw. Samtang kami nagahatag sa amon full and undivided attention to the voice of the Spirit. In Jesus' name, Amen. Salamat gid makalingkod ang tanan. Sa nagligad nga Domingo mga kauturan na muning aton ginistoryahan ang sekreto sa matuod nga pagkakontento. Remember, brothers and sisters, that contentment is impossible to those who are not yet in the Lord Jesus Christ. Because we can never be self-sufficient in ourselves. Finite kita, limitado kita. Ang aton mga hurangos tubtob lamang sa punta sa aton mga ilong. Our self-sufficiency comes from our being in vital union with the one who is all-sufficient. Mugid na, ang aton nga pagkasufisyente nagahalin sa isa nga sufisyente sa tanan, wala sang kulang sa iya. So we are content because we are related to Him and we are drawing strength and power and energy from Him. Hindi kita pwede magmangin self-autonomous o kung magmangin autonomous, magmangin self-dependent. Kinanglan dependent kita pirmi sa iya. We tap and constantly tapping the well of Jesus Christ's power. Remember this, may mga pila ka mga bagay dumdumo naton. Biblical contentment is the ability to be self-sufficient and not needing assistance from the outside. Our self-sufficiency is based on divinely bestowed sufficiency. This is the sense of God dependence. Christians finding hidden resources in the all-sufficient Christ. Sa kay Kristo Jesus. So si Pablo nagasiling nga ang sekreto sa iya self-sufficiency amo ang iya pagsalig sa wala sang kulang, all-sufficient Christ. So, ari pagid siling niya, he was able to learn to be content. Anong silingon? Hindi siya automatic. Hindi siya nga daw overnight makatuon o kung magmangin kontento ka na. Hindi. He had to learn to be content, to be self-satisfied, not needing any additional thing or kung ano pa da, resources in all his circumstances. Amo man kita mga kauturan, we can be content, we can be self-satisfied, not needing anything additional in all circumstances, whether we be or they be in humble means, sa kaimulon, sa kapikaduhon, or prosperity, sa pagkabugana, being filled
sa kapulusgan, or going hungry, sa kagutom, or having abundance, kahamungaya, or suffering need, sa kinawala. Di mo nang ginahambal din ni Apostol Pablo mga kauturan. This is self-dependence, or this is God-dependence. And the second one, true contentment can only come to those who have and hold to a biblical worldview. True contentment can only come to those who have biblical worldview. Hold to a biblical worldview. Ano ini nga mga worldview, mga kauturan? Paglantaw Biblianon. Number one, we believe that there is a living, real, true, infinite, personal Creator. The God who has revealed Himself in both creation and in the Bible. Natural creation. Bible, special revelation. Nagatuo ka bala nga ang kasulatan nagatudlo nanungod sa buhi nga Dios, real nga Dios, matuod, infinite, personal na manunuga, nga nagpahayag sa iyang kagalingon sa iya mga gintuga, sa kinaiya, kag sa kasulatan. That's number one. Ikaduwa, ini nga Dios nagpalangga sa imo, samtang ikaw makasasala, and that Jesus Christ paid the price for your sin. Ginbayaran niya ang kabilihanan, ang pinalidad sa imo mga sala, and by which He offers you forgiveness in a relationship, special, spiritual, intimate, personal relationship with God through faith in Him. Do you believe that? Thirdly, do you believe that you belong to God and that your life only makes sense as you live for His purpose in everything? Nagatuo ka nga ikaw bilang tumuluol, ginapanagiyahan ka na sa Dios, kagang imo kabuhi mga kauturan, imo kabuhi may duag lamang, may kabilihanan lamang, may fulfillment, kunina ginakabuhi sa tinutuyo nga ginhatag sa Dios sa tagsa-tagsa ka aspeto kag sa tagsa ka area sa imong kabuhi. Do you believe that? And then, do you believe that your life is controlled by God and not by your situation? Nagakilala ka ba that everything in your life is not controlled by your circumstances, by your situation, but controlled by the sovereign Father? Amo na nga wala ka nag-react, so you don't react to your changing circumstances. Pareho sa aton ginaatubang sa karon, changing circumstances. But you respond to your circumstances by demonstrating a Christ-like character, Christ-like spirit. Amo ning challenge na subong nga mga tinakna mga kauturan. Ano bala kita nag-react sa aton mga circumstansya o kung nag-respond sa aton mga circumstansya? Reaction, negative. Response, positive. Reaction, tawhanon. Response, Kristohanon. Muna, tidin kita dira. Ang masami, ang tao nag-react. Nag-react sila sa pagkahadlok. Nag-react sila paagi sa pagka-paranoid, pagka-pranig. Ay ba nag-react? Amo na, nga nagatinamaran na sila. Amo na nga hindi na produktibo ang ilang mga kabuhi. They are reacting to their changing circumstances. Anong kabubuton sa Ginoo? What's the biblical worldview? Sa ato ng mga changing circumstances, kakilala kita nga hustong ginasiling sa kasulatan that He is working all things out for the good of those who love Him and for the good of those whom He has called according to His purpose. We know that is true, right? Kilala kita nga matuod ang ginasiling niya, then we should not react, but we should respond to them by demonstrating a Christ-like
character. You may not like what is happening to your life right now. Kagabi sa amon Zoom meeting with Dr. Olga's group. Upod na mga kauturan sa Amerika, kagiban ng mga doctors. Every tatlo na ni ka mga beses nga nag-resume na kami sa Bible study nga anay dira na sa MAB kada Miyerkules. Pero karon virtual na Bible hour Saturday evening pagkatapos ang MBC Quarantine Bible Hour at 7:15. So tapos ang choir, ingagaw sa balay, pagkatapos Bible Hour para sa mga kauturan. And last night, we had at least 17 participants. And then pagkatapos sina, Bible Hour naman with the doctors. And while we were having our Bible Hour last night, ang amon host na bago lang operahan sa spine, si Dr. Erica Hilado, nalipong, na fall unconscious. Nakibot lang ko nga gininterap ako ni Dr. Olga. O nagpangayo prayer for Dr. Erica Hilado. So she was rushed to the hospital. Gin X-rayhan, gin ECG, kung may problema o kung wala. Salamat sa Diyos, wala man. And she is okay now. Salamat sa Ginoo. Tanawa mo lang interruption, mga kuturan. Kapamati ka, nagatuon ka, and then amo na matabong sa imo. Do you like that? Of course you don't. Di madamo sa mga circumstansya. For example, mayara ka na upod nga na-diagnose, na-test COVID-19 positive. Ara ka sa tupad. Do you like that? Of course you don't. Or, worse, ikaw na-test ka positive, asymptomatic. Do you like that? Obviously, hindi mo na gusto. Pero mo na mga kauturan, madamo sa mga changing circumstances nga hindi naton gusto. Mga hitabo sa aton kabuhi nga hindi naton gusto. We might prefer something else and something better. Diba? And your emotions might even be extremely strong, negatively strong. But think, you're no longer be someone that is being overcome and controlled by your circumstances. Someone that reacts to your changing times. Amo ni si Pablo, kagamuning gusto niya sa mga Philippian Christians, mga kauturan. Kagamuning ginatudlo sa aton sa Ginoo. Our circumstances change. But our dependence of God must not change. Ang aton nga complete dependence ay dapat nagapabilin. Are you with me? Because our God does not change. He is the same yesterday, today, and forever. Pariyo lang siya mga kauturan nga masaligan, may pandemya man o kon wala. In bad times and in good times, sa tiyempo ni Moises, sa tiyempo ni Elias, sa tiyempo ni David, sa tiyempo ni Ezekiel, sa tiyempo sa mga pinadala, sa tiyempo sa mga forefathers, sa tiyempo ta. Hasta sa palabuton, wala siya mga kauturan, nagabago, wala siya nagalain. Dapat nagapabilin nga nagapakod ang aton pagsalig sa iya. Nga aman, kaya mo na siling niya, ho? Kita nyo na? Memorize nyo na, di ba? Happy everyone? Philippians 4:13, begin. Philippians 4:13, I can do all things through
Christ, which strengtheneth me. Although ginamisquote na sang iban, pero gini-explikar naton mga kauturan kung ano ang konteksto sina. Si Pablo nagahambal sang pagkakontento sa tanan niya nga mga pagkahimtang. Si Pablo able sa pagkalipay sa tanan niya nga mga circumstansya. He was able to live a life of contentment, whether in humble means or in prosperity, or being filled, or going hungry, or having abundance, or suffering need. All things. Sa tanan nga mga bagay, pareho sina, panta, all things. Of course, nag-cover na mga kultura, nag-extend na to every area of the Christian life in living in such a way that a Christian is fulfilling the purpose of God in his existence, and the Christian is bringing glory to God. Amo na sa circumstances, sa tanan nga mga circumstances ang pagkabuhi sang isa ka matutom nga Kristohanon nga nagakabuhi sunod sa tinutuyo sang Dios sa iya ang pagdala sang himaya sa Ginoo. So, kung magamo sina, pati na nyo, hindi ka namo ni ano bang thermometer? Anong inyo thermometer to? Anong inyong sa thermal scanner, anong inyong temperature pag sulod nyo? Pareho ba takit at temperature? Lain? Kaya nagadepende na kung di ka nagalin. Ilabi na gid kung nahalin ka sa initan. Pag sulod mo da, gintiro ka ni Jimmy kag ni Joel, utod Jimmy ni utod Joel, utod Cloud, utod Jasper, Jakin. Pagtiro sa imo kung nahalin ka sa initan, siyempre makita gid na nga mataas-taas ang imo temperatura. Sang sa ikaw nagalin sa air condition room, pagkatapos mapatiro ka, manubo-nubo ang imo temperatura. So ang thermoscanner, ining thermometer, naga-test sang temperatura. Naga-react sa mga kauturan sa changing weather condition. Madamo sa mga Kristohanon nga daw thermometer. Nag-react sa ilang mga naglain-lain ng mga environmento kag mga sirkumstansya. Nag-react ang ilang mga attitude. Amo na ang ilang mga attitude nagapakita kung ano ang gina-experience nila sa ilang kinabuhi. Ang ilang attitude nagapakita nga may problema sila. May utang sila nga way panabayaran. Kagang ilang nga purok sealed off na. O kung ganing ila purok cordon na. Utod, hindi ka thermometer. So that you don't react to your changing circumstances. Fluctuating with a changing temperature and ungodly, unchristlike, sinful reactions. Kung nag-react ka sinfully, you are a thermometer. Dapat ang Kristohanon ano na? Thermostat. Ang thermostat, amo siya nag-establish ang temperatura. Kung ano ang perfect temperature, ginaset niya. Abi nyo mga kauturan, dapat ang mag-set sa godly attitude, ang mga kapawa, maging butang ni Kristo sa kalibutan. Sino na? Hindi ba ikaw nakagako? Ye are the lights of the world. Amo na nga siling sa Matthew chapter 5, hindi nyo pagtagua. Hindi nyo pagibutang sa bushel. Hindi nyo pagtagua to sa room. Ipakita nyo, let your light so shine before men.
Abi nyo makuturan amo ning panagmon nga kinahanglan ipakita tang kapawa ni Kristo sa kabuhi ta. That they may see your what? Your good works. And what will happen? They will glorify your Father who is in heaven. Amo na makuturan. Ti karon ko nagareact ka negatively, maimayang Ginoo, ma-reflect ang kapawa ni Kristo? Hindi. Nagareact ka sa di matinuohon, pagka madinuha-duhaon. People would not glorify God. Kung amo na, thermometer ka, hindi thermostat. Dapat ikaw ang nag-set sa perfect temperature. So be someone that affect, not affected, but someone that affects the environment like a thermostat by your what? Display, demonstration of a Christ-like attitude, Christ-like character in all your situations. Why? Because you can do all things through Christ who strengthens you. Amen? Now, because you walk by faith, not by sight. You walk by faith with God. And that's the very key. Amunang liabi mga kuturan. But to do that, there are of course some general principles and beliefs and truths that you must understand. You must hold and follow. You must know God personally. You must know God intimately. And you must grow in that knowledge. Muning chimpo nga dapat magtubo kita sa pagkilala sa Ginoo. Be a true believer of Christ. Be a true Christian. And you must remember who He is. Sino siya? You must remember what He has done for you. Kung anong ginhimo niya para sa imo. And you must obediently follow Him. Kinahanglan sundon mo siya sing pagkamatinumanon. And you must humbly yield to His sovereign plan and control in all your life circumstances. Bilang mga Kristohanon, mga kauturan, gintawag kita sa Diyos sa pagkabuhi, sa mga kabuhi, in such a way that regardless of circumstances, we fulfill the purpose for which we were created and saved. Nga agin tuga ka sa Diyos, nga agin luwas ka sa Diyos. You should be, in all your circumstances, be bringing glory to Him. Be bringing glory to God. Are you with me? Muna mga kauturan, God has made His power available to you and me so that we can do what honors Him in any situation, in any circumstance. Nabatian nyo na mga utod? Sino sa inyong ginatuyo? Review pa lang na, pero lipot na lang ning sunod. Ang takna alas 10:31. Ari si Pablo mga kauturan, hindi man siya gusto nga ma-misconstrue sa mga ginsulatan niya. Dawlan ni kadumdum si Pablo sa utang na loob. Dawlan ni siya kadumdum sa utang nga kabalaslan. Kung ano nga pagsakripisyo ang amon nga ginhimo, kag kung ano nga mga pagsakripisyo ang ginhimo ni Epaphroditus para nga makadala sang financial support nila sa iya. Now, si Pablo sa iyang discussion of learning to be content in all circumstances, in no way wala nagakahulugan sa pag-lessen sa iyang gratefulness, sa iyang pagkamapinasalamaton, sa iyang gratitude for what the Philippians had done for him both in the present and in the past. Butsilingon, gatumar si Pablo sa utang na loob or utang na kabalaslan. Gusto niya i-expressar ang pagpasalamat sa mga gingamit sa Diyos ang mga Kristohanon sa Pilipos. Dali lang mga kauturan, sa Greco-Roman world, hindi na nila kinabatasan ang pag-prove sang ila true friendship paagi sa direct thanksgiving. Kung abyan ka sa aton niya, kung tutuod na abyan ka, kag nangin beneficiary ka sa matutuod na pagkaabyan, you say thank you, you express thank you directly. Para sa ila, hindi amo na. So diri si Pablo, mga kauturan, naga-expressar in an indirect way. Para nga ipabot siya, ipahayag ang iyang pagpasalamat sa ila.
Wala siya naghambal direktamente, kundi indirectamente. Gin-rehearse sila ni Apostol Pablo kung ano ang mga ginhimo sa Dios paagi sa ila in the past. And for that, the Apostle Paul was genuinely grateful. Ginapresyar ni Pablo ang ila financial support, their gift. Pero mga kauturan, sobra ang pag-apresyar ni Pablo sa ila, the givers, more than the gift that they gave. Tungod kay ang ila gift, representation sa ila espiritu sa pagka-Kristohanon. Ang ila espiritu sa pagka mga isig ka mga munog pangabudlay ni Pablo, the spirit of partnership in the gospel ministry. So there was a spirit of care and concern and commitment para sa alagad sa Ginoo nga nagakaga dito sa Roma as a prisoner. And for that, Paul had learned the art of gracious, cheerful, and thankful spirit. Amo na mga kauturan ang na-eksperyensyahan ni Pablo. Siling sa isa ka manunulat, if we just learn to accept the compliments and the special gifts which we receive in a gracious and cheerful manner, we help make giving and receiving a joy. Ang busilingon, kung tanay kung ang nakabaton, magtuon lang sa art sa pagkamapinasalamaton, o grabe yun ang kalipay ng kulturan. When it comes to what? Giving and receiving. Amo nang ginambal ni Pablo dire sa malipot nga mga tinion. Let's look at number 1, his appreciation to the partners' generosity. The Philippian Christians were partners to the ministry of the gospel with the Apostle Paul. The Philippians had been very thoughtful as partners. They had been very generous as partners with the Apostle Paul. Ginambalyan na sa verse 10, di ba la? Anong siling niya sa verse 10? Bawo nagkakalipay ako sa Ginoo sing tuman. Now look at the verse again. He was rejoicing in the Lord. How did the Apostle Paul do that? How? He said, I rejoice in the Lord greatly. Tuman kadako ang pagkalipay sa Ginoo. Silingon sina. Remember, I rejoice. Why siya nagsiling? I am thanking you. Di ba? Indirect. Hindi direct. Yeah, but I rejoice in the Lord greatly. That is tantamount to saying, I am thankful to you. For you being God's instrument, that now at the last, your care of me hath flourished again. Namukadkad liwat pareho sang bulak. Na-revive, nabuhi liwat. Pagkatapos nga naulanan, natalitihan, naisig-isigan. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. So ang kalipay ni Apostol Pablo ara sa Ginoo, kag ini napahayag, napabutyag niya sa nagabaton siya sang gift. Ano nang gift? Financial support, mission support from the generous partners, the Philippians. Proving their true partnership in the gospel. Kinextend nila ang bulig sa kay Apostol Pablo nga ato dito, priso, pero wala nagauntat sa pagpangalagad sa Ginoo. And that gift was brought to him by Epaphroditus, chapter 2, verse 25. Kay hindi niya gusto nga i-imply nga daw ano sila, daway balatyagon, daway nagamadinumdumon, daw gin-ignore lang nila ang ilang former pastor nga ato na dito. Mga kauturan, dapat kita nga mga Kristohanon diri sa base nga hindi makakadto sa mga duog sa mga lugar nga ginakadtuan sa mga misyonaryo, magmangin madinumdumon kag magmangin mahinatagon sa baluhaton sa mga balita kag ginahimo nila kag hindi tayo mahimo. Amo ni ang mga Philippian Christians, they were appreciated by the Apostle Paul for their generosity. Well, pila kamilyas
ang ila distansya, Rome kag Philippi, more or less 800 miles. In kilometers pila na, sobra 1,000 ka kilometro. So, the Philippians were away from Paul, about 800 miles. But yet, they were supporting him financially. Paul is talking about financially supporting the mission work of the gospel. Munang ginaistoryahan diri. Hindi tayo na manigar mga kauturan nga ang kasulatan naga-commend, naga-promote sang pag-support sa buluhaton sang misyon, ang trabaho ang buluhaton sang pagwalay sa maayong balita. Kag si Pablo naga-recognize sila nga may pagpasalamat sa atong gipusoon. Ina buluhaton sang Ginoo kag ginapaagi niya sa mga Kristohanon. Amo na nga sila nga I rejoice in the Lord greatly. So, ano dira mga kauturan? Ang ginpabutyag ni Apostol Pablo, part of their generosity, you see their concern and their commitment. Gakalipay ako sa Ginoo that now at the last your care of me hath flourished again. Tanawa mga kauturan, in-explicar ko na sa nagligad nga primeramente ang focus ang pagkamapinasalamato ni Pablo hindi mismo sa gift kundi sa givers. Sa masami, di daw amo na yung aton niya tutok, gapasala kay salamat kay may gift matugunan ang kinanglanon ko at the expense of others. Pero si Pablo, hindi amo nang major focus niya ang gift nga nabato niya. But the ones who gave the gift, kaya nung silingta mga kauturan, refleksyon, demonstrasyon, ang ila gift sang ila espiritu. Anong ila espiritu? Generosity. The spirit of generosity, Christian generosity, was demonstrated by the gift they gave to the Apostle Paul. Ang ila care and concern and commitment na si Pablo nagnangin mapinasalamaton sa ila mismo more than the gift that they gave to the Apostle Paul. Extension lang ang ila gift sa ila pagpalangga, sa ila pag-atipan, kag ila pag-co-labor upod kay Apostol Pablo sa ministry sa mga balita. Daw pareho ginasiling na Apostol Pablo, you are the hands of God. Instrumento kamo sang kamot sa Dios sa pagsugata sa akon mga kinanglanon. Kamo mga instrumento. Sino nagatugon sa akon mga kinanglanon? Ang Dios. Sino ginagamit niya? Kamo. Amo man na mga kauturan. Anong leksyon para sa aton da? Siling ko that all of us can go to the mission field. Hindi kita kakadto sa ginagkatuan ni Pastor Lini Fontecha at ni Sister Marjorie. Sa Haiti, tribli ka sa remote ang pangabuhi. Di kita kadto to sa mga grabe, kabudlay ng mga mission fields. Ari kita sa base. And yes, not all of us can preach. Not all of us are called to teach. Pareho sang calling ginhatag sa iban. But all of us can support. All of us can give support to others who are doing the ministry of teaching and preaching and reaching others for the gospel, with the gospel of the Lord Jesus Christ. So, pamangkot, are we partners, active partners in the ministry of the gospel? Are we? Basi nalipat na kita mga kauturan sa aton concern o commitment sa buluhaton sa misyon. Kaya masiling ka, ako gani, kinanglan man, suportahan, why na ko ubra, na lay off. Isa ako sa na-terminate, kay nagsira nga mong kumpanya. Ang aton utod sa March nag-resign na sa ginubrahan. Di madamo subong amo na nagagwanta. Di siling sa iban, ako gani kinanglan man support. Di hindi na ko kinanglan mag-support sa buluhaton sa mission. Hindi na excuse utod. Tanawon ta di bala ang mga taga Filipos, ano sila haw? Ang garanon? Hindi. Terrible man ang ilang mga kauturan nga pagkaga. Pero mo nang sila ni Pablo, sila nga ako,
bisan wala ka mo gamit, hindi pagi sa inyo, natugunan na ako may kinanglanon, natunaan ko ang pagkakuntinto. Kabalo ko ang nakabalo ako kung ano ang kaimulon, ano ang pagkamabinuganaon, kabalo ko magpakagutom, magpakabusog. Sa tanan nga sirkumstansya, natunaan ko na, kaya nga akong kusog, si Kristo. But on the other hand, notwithstanding, walay sapayan, niya naghimo kamo sa maayo. Ye have done well. O nangin maayo kamo sa pagpakigbahin sa akon kaantusan. Abaw. Salamat gid sa inyo. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Ang ilang generosity, hindi lamang ipakahayag sila concern and commitment, kundi sa ilang active communication. Ano nang communication na? Exchange of ideas? Ang pag-istoryahan ay hindi koinonia sa Greek. Ano nang communication? Pag-share sa bagay nga kinahanglan para matugunan ang pagkakinahanglan. Amo nang buot silingon. Di ano ina, kundi financial gift. Amo nang siling niya, Philippians 4:14. You have done well that you have communicated with my affliction. Kay balo kamo nga nagaantos ako diri. And you have sought to assist me in my adversity. You have contributed to my need as your partner in the gospel ministry. Ang iban, lain ang pakay nila. They sought to hurt me. They sought to add to my distress. Di ba, gintunan na? Philippians chapter 1, ako na ang ginambal yan. Gaymo man sila kuno sa buluhaton sa Dios. Pero lain ang ilang motibo. Dugangan ang problema ni Pablo. Others, they know the need, but they have not acted. They have ignored meeting my need. Wala sila gani naghimo sa kunano. They have neglected me. Kung si Pablo pa. But here, the Apostle Paul is rejoicing ngayon mga Philippian Christians have proven to be faithful partners in the ministry of the gospel. And for that, sila na Apostle Pablo, you have done well. Sabi niyo mga kautunan, ang pagsuporta financially sa buluhaton sa mga balita is a what? Good work. Is a work well done. If you are supporting the work of the gospel, you are doing a good work. Sila ni Pablo, you have done well. You have done well. Ginapamatudan nyo lang nga matutom kamo nga mga isignakon ka mga munog mga budlay. So ang perception ni Apostol Pablo is that through their gift they were taking part. Manang silingon. Nagapakigbahin sila in what he is going through. In the adversity that he was experiencing, they were sharing in it with him. Bisan 800 miles away sila from him. They were in active partnership together with the Apostle Paul. They were suffering with the Apostle Paul. Yes, they had their own afflictions. They had their own adversity. Kaya kung basahon mong 2 Corinthians chapter 8, especially verse 1 and verse 2 and verse 3, ini mga kauturan sa Pilipos, mga kauturan, may arak man sila galingon ng mga hardships, economic hardships, pero naghandom sila nga makabulig. Nagpangayo pagani sila, nagpakitluoy pa, pwede batunon nyo ang amon mga bulig. Anong leksyon sa aton mga kauturan? Everyone, every believer is given by God the opportunity and the privilege and the gift to give. Every believer is gifted of the Lord and provided an opportunity to invest their gifts in the lives of others.
Just to give you a few examples, mga kauturan. May isa ka utod, duha ka utod nga nag-invest with us. Duha sila naghatag, suma total 120,000 pesos for our online Bible teaching ministry para sa aton equipment. Ini baro pa ni kay Brother Juji Glenn ning webcam ni. Ini bago na, nabakal na. Brother Juji Glenn nag-order na sang bago nga aton mismo nga kamera. Kag may isa pagid baklon, mahal-mahal siya, pero ginimunan ta sa Ginoo para matigayon ang aton live streaming. Pwede kita makahimo, mga kauturan, hindi lang wali ang ma-record, kundi ang bukos nga service ma-live stream. May isa man kautod nga nagsiling nga ma-donate siya sa isa ka equipment, sa isa ka device para ang internet dito makalabot diri. May isa man katuutod nga nagabayad 700 plus para matigayon ang aton daily quarantine Bible hour via Zoom meeting platform. Hindi ang church ang nagabayad, utod ta ang nagabayad. Partnership in the gospel ministry. It is a privilege from the Lord. It is an investment for eternity. Are you with me? My question this morning is, are you actively engaged in investing for eternity? Life investment is far more important than financial investment. Kung nagabakal ka sa isa ka bagay, nag-invest ka financially, nga wala iya kilabtanan sa mayong balita, wala kilabtanan sa buluhaton sa Ginoo, kabalo ka mo mga kauturan, ay ina, that is only good for here, life here on earth. But if you are participating, communicating, sharing in the ministry of the gospel by your financial support, you are investing actively in the work of the gospel, and that is an investment for the Lord, and that is an investment for eternity. Are you with me? Can you say amen? Hindi usik, mga kauturan, ang ginahatag mo, kung ang ginahatag mo may kinabtanan sa pag-support sa maayong balita, sa pagpalapdag, pagpalaganap sa mga balita ni Kristo. Are you with me? Muna, mga Kristohanon, mga kauturan, they actively communicated with the Apostle Paul. And for that, the Apostle Paul was what? Grateful. Ikadua, second to the last this morning, the partner's accountability. Now, you Philippians know also that in the beginning of the gospel, he said, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Nung siling ni Apostol Pablo, mga kauturan niya, kamo, mga taga-Pilipos, nagkahibalo nga, sang pagsugod ko wali sa mga balita dira sa inyo. Paghalin ko sa Macedonia, wala sang iban nga mga iglesia nga nagbuling sa akon, mga kinanglanon, kundi kamo lang gid, kamo lamang. Grabe, no? Gin-rehearse ni Apostol Pablo sila. Second missionary journey. Muning mapa. Ano sakop ang Philippi? Sakop sa Macedonia. Ang una nga syudad nga nalabutan sa mga balita sa Europa, ano ba? Philippi. Acts chapter 16, Acts chapter 17, amo na second missionary journey ni Apostle Paul. Pagkatoy sa Philippi, pagwali sa mga balita, nagtubo ang mga Kristohanon dito, sila pagsalig sa Ginoo, sila commitment sa mga balita.
And because of that, nagpakigbahin sila, nagnangin supportive sila, nagnangin generous sila sa pag-support sang buluhaton nga gintugyan sa kay Apostol Pablo. Amo nang ginasiling niya dra from the beginning. Halin sa tinion nga ginwaling mabalita, halin sa tinion nga nakabaton kamo sa benepisyo, ay wala kamo naguntat mga kauturan sa pagsakdag sa akon. Halin sa Philippi, si Pablo nagpati sa Thessalonica. Pagkatapos nagpabiria, amo ning mga lugar nga gingkatuan niya sa Macedonia, Philippi, sunod Thessalonica, sunod Berea. Si Pablo way gid man nagdugay sa Thessalonica. Pero ginote ni Apostol Pablo ang ilang gagmay nga mga financial gifts sa bagay nga wala yan na nadumduman. Abi nyo mga bagay nga mga gagmay nga mga kauturan, kaysa hindi mo na madumduman eh. Pero kabalo amo nga kuno gahatag ka sa Ginoo, walay gamay o kundako. Little is much when God is in it. If you are giving even a little amount of money for the ministry of the work, for the ministry of the gospel, the Lord will not ignore it. Hindi na pwede kagamay sila. What matters most in the sight of God is not the amount of money that you give, but it's the amount of love that goes along with it. Muna dapat mga kauturan. Ang sunod silang katuan niya, Achaia. Dito sa Achaia, nagkadto siya sa Corinto. Amo man ang ginsiling niya diri. Mao grabing inyo thoughtfulness. Gapasalamat ako sa inyo accountability. Nagnangin thoughtful kamo from the start, in the beginning of the gospel. So Paul was reminded of their faithfulness. Gipanungdong si Pablo sa ila thoughtfulness during the beginning stages sa ministry dito po sa ila. Pioneering stage sang missionary effort sa Europe. Bisang iba niya, wala. They refused to contribute to the need of the apostle. But from the time that Paul had started the church in Philippi, the Christians in Philippi would be very thoughtful to contribute, to help in the ministry that the apostle Paul was doing in other churches. Bisan hindi na sa ila church, dito na si Pablo sa Thessalonica, ay nagbulig pa. Ay si Pablo ato na sa Corinto, nagbulig pa sila sa ato niya. Hitaya. I said, the Philippian Christians were not rich. They gave sacrificially. If you read 2 Corinthians chapter 8 verse 2, makita mo na na-able sila. Ano sila sa verse 3, verse 4 and verse 5? Sabi ni Pablo, they gave according to their ability. And beyond their ability, they gave of their own accord. So Paul says that they were actually went so far as begging us with much entreaty for the favor of participation in support of the saints. So this was beyond Paul's expectation. Walang galing kapaabot si Apostol Pablo. But they did so because they first, anong labi na? They gave themselves to the Lord. And then, to them by the will of God. Nga hapos ang paghatag para sa ila, una ginatag nilang ila kaugalingon sa Ginoo. And then, wala nila ginbasing ila pagka-accountable sa failures ng iban. Ang iban, pawagig kadumdum. Nakabaton man benepisyo sa ministry na po sa Pablo, pero wala gid kadumdum. Tani nangin alibay na, naging excuse nila. Sila gani nga ginapangabudlayan, way kadumdum, kami pa madumdum. Man kabahin kamo namon how diri? Gisa mo pa na. May mga espiritu nga mo na denominational, tapos tama bala ka hindi balaya sa prinsipyo sa kingdom building. Gospel ministry man na kinahanglan support. Hintagaan ka sa Ginoo, kag gamiton ka sa Ginoo sa pagsakdag. Extend, share. Bisan hindi na para direktamente sa Maranatha Baptist Church. Basta buluhaton sa mga balita para sa ginarian sa Diyos. Help. Others refuse to allow, to give. And the Christians in Philippi refused
to allow the failures of others to dictate their giving and their commitment to the Apostle Paul. And again, in this particular fact, the Philippians are good model for all of us to follow. Muna mga kauturan, they did not give because it was convenient. They did not give because they were expecting something in return. No! Naghatag sila because of their love for the Lord. Muna sila, no other church communicated with me but ye only. Di ka magtulog sa iba. Failure sila, ikaw failure man. Huwag sila naghatag, ikaw hindi man. Katapusan, siningaga, mapinasalamaton si Pablo sa ila consistency, our partners in the ministry of the gospel. May I repeat, the Philippian church was not wealthy. It was not a wealthy church. In fact, it was a poverty-stricken church. But they were just big-hearted. They were just generous. They gave to me, si Lili Pablo, when nobody else did, and that encouraged me. They were just consistent. For even in Thessalonica, part na niya sang kaduwa ni, halin siya sa Philippi, sunod ni sudad kaduwa niya, Thessalonica. He sent once and again. That means, hindi lang one time nagatag ka mo. Nagpadala ka mo liwat unto my necessity. So, hindi lang sila kontento nga, okay, nakatag na kami. That's it. Damo man ang balatyagon sa iban. Katag naman kami. Patag pagit. Para sa ila, ang pagatag, burden. Kung may pagigugma ka sa kay Kristo, may pagigugma ka sa nagakalawala. Kung may pagigugma ka sa nagakalawala, may pagigugma ka sa paghatag para malamutan ang mga nagakalawala sa mga balita. Are you with me? So, nangimuon mo, keep on supporting the ministry of the gospel. Okay, muna mga kauturan. The Philippians gave because they loved God and they desired to be partners in Paul's ministry, which in this case included his affliction. They did not give to get, they gave because they love the Lord. This morning, as I close, si Pastor Hari, Pastor Lowell kagako, inapabutyag namon mga kauturan ang amon pagpasalamat. Our genuine appreciation to you. And to you, brothers and sisters, hindi natin upod subong, pero makabati sila sa Amerika. Di man kabahin sa Amerika. Sa Europa, o kung sa Asia, o kung di man kabahin sa kalibutan. Nagapahayag kami sa among pagkamapinasalamaton sa inyo for your generosity, ang inyong pagkamaalwan, ang inyong accountability, sa bagay kaway ka mo kakalipat. Kagang inyo nga pagsuporta wala na base sa failure sa iban. Accountable ka mo. Amugin man na dapat kita magmangin accountable. Kung wala ka sense of accountability, among silingon siya na, wala ka sang sense of belongingness. You don't belong. Amo na nga hindi ka accountable. But remember, you belong to the body of Christ. You are partner in the gospel ministry. Partner ka. Amo na nga naga-accountable ka. Gabatyag ka sa responsibilidad ba? Committed ka. Nga bisan paano makabulig ka. Accountability. Gapasalamat kami. Gapasalamat kami. Kagay katatlo, gapasalamat kami sa inyong consistency. Kaya way ka mo gauntad, paghatag. Way ka mo nagauntad, sakdag sa buluhaton sa Ginoo. Sige yun ta mga kauturan, wala sang COVID situation nga magapauntad sa aton. Sometimes Diyos nag-provide sa opportunity, nagay-muno siya sa kinanglanon. Let's keep on giving. Let's keep on supporting. Let's keep our partnership going until
the Lord Jesus Christ comes again. Magano ko kita sa ating mga ulo. Amay namon nga langit nun. Salamat sining mga pagpanghangkat. Salamat sining mga pagpaligon, pagpabakod. Nagkapasalamat man kami sa imo pagsabdong. Kaya sa mga tinion, hindi kami generous. Madamo ang mga tinion nga hindi kami responsible and accountable. Damo kami alibay, damo kami excuses. Hindi kami nagasakdag consistently. Pero Lord, napangayo kami pagpatawad sa sining mga failures, sa sining mga kasalanan. Pag nagapangamoyo kami, nagapangayo sa imo grasya, nga magmangin mapinadayonon sa pagpartisipar, sa pagpakigbahin, sa pag-share in, sa ministry, sa pagpalapnag, pagpalaganap, sa bluhaton, sa maayong balita. Samtang nagaduko kamo sa inyong mga ulo, base may-ari diri sa aton, mawala pa yan ang kainulsol ka nagabaton kay Kristo. Sa siningaga, pinapakilala ko sa imo, kinahanglanon mo si Kristo sa kabuhi mo. Wala sang amount sa religion. There's no amount of good works na imo ginapatigayon, imo ginaumrang makaluwas sa imo. Wala. Si Kristo ang naghatag sa iyang kabuhi, nagpatulo sa iyang hamiling nga dugo para luwason ka. All you need to do is receive by faith what Jesus Christ has done for you. Hinulsuling sa mo sa ligi si Kristo. Pwede ko ba mataas ang imo kamot kung imo nang imo desisyon sa siningaga? Ginabaton ko si Kristo ang akong maluluwas, ginahulsulan ko ang akong mga sala, base may-ari. O kung ikaw yabuot magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmaw, pag ginahimo mo na subong aga, itaas sa imo kamot. O kung ikaw buot iya nga mag-transfer sa imo membership, kag magpangalagad sa Ginoo sa matutom diri sa Maranatha Baptist Church, kag magpangabudlay kaupod namon, pwede ikaw may-ari, base may-ari sa aton diri. God has guided you to be part of this local church and to serve the Lord faithfully with us, to partner with us. Raise your right hand if that is your decision. Thank you so much. Pagkatapos ka rin magtindo kita, you may come para nga maistorya ikaw namon. Makilala namon ikaw, kag mapasiguro, kag mapahangog kung ano ang nagkakadapat, kag kung anong nagkakabagay, kung ikaw magmangin kabahin sining nga kinabon sang mga tumulo sa sining nga lugar. Amay namon nga lingit no, nagapasalamat kami sa imo pagpanghigot. Nagapasalamat kami sa pagpanghigot sa Dalang Espiritu sa amon tunga, sa tagsatag sa katagipusoon sa sining nga aga. Nagapasalamat kami sa imo pagtudlo na hindi lamang namon pamatian pagkatapos wala sa ginahimo, kundi amon pamatian, amon hangpon, amon i-embrace, kag amon i-aplikar sa pangabuhi. For in Jesus' name we pray. Amen.